Papa Dudut. Habang naglalakad ako papaharap sa altar ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kalmadong saya. Habang binabagtas ko ang punong altar, ay di ko maiwasang ang mga mata ko'y mapaakit sa gwapo at pormadong lalaki na naghihintay na sa harapan ng altar. Doble ang ngiti kesa sa akin. Doble ang saya. Triple ang ligaya. Hindi na ako makapaghihintay pa na mas mapalapit pa sa kanya. At nang makarating na ako sa kanya ay tipid itong ngumiti at pinagpatuloy ang pagtingin sa makipot na lakaran patungo sa altar. At doon ay napagtanto kong hindi pala para sa akin ang ngiting yon. Para pala sa iba. Pumwesto na ako sa gilid ng altar habang hinihintay ang pagdating ng babaeng nakatrahe de boda na kasing puti ng bagong saing na bigas. Siya ang dahilan ng ngiti ng lalaking ito. Siya ang kaibigan ko. Siya ang ikakasal at hindi ako. Isa lamang akong abay. Lagi na lang akong abay. Ako si Julia. I do. Madalas ko nang marinig yan sa buhay ko. I do. Mga salitang sa iba ko narinig, pero tila malabong masabi ko rin. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay saksi na ako sa mga palitan ng I do sa simbahan. Bata pa lamang ako ay saksi na ako sa mga pusong pinag-isa ng Panginoon. Babae ako at syempre, gusto ko ring makaranas na sabihin sa akin ito. Madalas nga na iniensayo ko na ito sa harapan ng salamin habang suot ang bridesmaid gown ko. Nakakatawa, hindi ba? Mukhang desperada. Pero sino ba naman kasing hindi nangarap na balang araw ay maisabuhay niya ang pangarap niyang kasal? Muli mga kabarangay, ako po si Julia. At heto ang kwento ng paglalakbay ko sa buhay dalaga. Yan, Julia. Abay ka na naman ba? Kailan ko kaya makikitang magsusot ka ng belong puti? Malapit ka na mawala sa kalendaryo. Baka gusto mong simulan ng maghanap ng mapapangasawa mo. Natatawang biro sa akin ang ate Janina ko habang pinagmamasdan ako sa salamin habang suot-suot ang putlaing asul na pang-abay ko. Napaismid ako. Wala nang bago. Gusto ko na ngang i-record ang litanya niyang ito dahil sa tuwing mag-aabay ako sa mga kaibigan at kamag-anak ko, ay eto ang madalas na sinasabi niya sa akin. Ate, wala ka pa ring sawa dyan sa panunokso mo, no? Nakakainis ka na, ha? Medyo napipig akong sabi nang hinarap ko ang tumatawa niyang mukha. Eto naman, hindi ka na nasanay sa akin. Pero seryoso, kailan nga ba? Kailan mo balak makita si forever mo? Aba, magmadali ka na. Nauubos na ang mga kakilala mong single. Kabahan ka na, ne. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aalaska niya at binaliwala ang pag-irap ko sa kanya. Nang hindi na ako sumagot ay saka naman siya na nahimik ng ilang saglit. At bago ko pa man hubarin ang suot ko ay bigla itong nagpasundot ng seryosong tanong. Pero bakit naman kasi hinayaan mong makawala pa sa'yo si Luigi? Di sana ngayon Hindi na niya pinagpatuloy ang sinabi niya dahil nakita niyang hindi ako komportable sa usapan. Si Luigi, siya ang long-time boyfriend ko. Kababata na rin, ex ko, ex-fiancé. Gusto niyo ba siyang makilala? Lang at ikakasal na ako sa aking karelasyon na si Luigi. Since college ay kami lang dalawa at hanggang sa makapagtapos at makahanap na ng trabaho ay kami pa ring dalawa, kaya nga wala nang ibang rason para pakawalan pa ang isa't isa. So matotal ay 9 na taon na kami bago niya ako ayaing magpakasal.
26 na ako noon at siya naman ay 27. May ipon na rin at payag na rin ang aming mga magulang sa plano namin. Lahat ay natuwa, lahat ay inaasahan ng kaming dalawa na ang magkakasama sa habang buhay dahil maganda ang pundasyon ng aming pagkakakilala. Kapitbahay at kababata, yan kaming dalawa, Papa Dudut. Luigi, ipapaalala ko lang sa'yo ha, 1 PM tayo imimit nung magkikater sa kasal natin. Huwag kang malilate ha. Diretso na ako dun after ng klase ko. Tapusin ko lang ang exam ng mga estudyante ko. I love you. Eto ang maikli kong text sa kanya habang binabantayan ko ang mga estudyante kong nag-i-exam. Pareho kaming mga engineering instructors noon pero magkaiba ng kolehiyong pinagtatrabahuhan. Okay class, time's up. Please pass your examination papers and we're good to go. Nakangiti kong sabi sa aking klase. Uy, si Ma'am Torres, ibang ngiti. Imimit na niya si Mr. Wright. Kantsaw ng isa kong estudyante habang nagpapasahan ng papel. Sinabayan na rin ito ng iba pa at napailing na lamang ako. Bukas na libro ang buhay ko sa mga estudyante kong to, kaya natatawa na lamang ako sa inaasal nila. Ipasa niyo na lamang yung mga papers ninyo. Kapag ako ang na-late, ibabagsak ko kayong lahat. Biro ko sa kanila at pagkatapos ng masiguradong nasa kamay ko na ang lahat ng papel nila, ay agad na akong nagpaalam. Dumiretso muna ako sa faculty room para iwan ang mga exam papers at para mag-ayos na rin. Araw-araw ay hindi ko nakakalimutang mag-ayos dahil ayaw kong gumising isang araw na iniwan ako ni Luigi dahil sa napabayaan ko na ang sarili ko. Nang makontento na ako sa itsurang nakita ko sa salamin ay agad na akong nagtungo sa restaurant kung saan kami magkikita. Nauna nga akong dumating doon at sinipat ko ang orasan ko at wala pa namang alauna. Nag-order muna ako ng iced tea at saktong dumating na ang magkikater ng kasal namin. Nag-usap hanggang sa umabot na ng 12:00, wala pa rin si Luigi. Tinatawagan ko ito pero hindi sumasagot. Hayaan mo na. Baka na-traffic lang, Julia. Baka pwedeng pag-usapan na natin to kaagad kasi may imimit din ako ng 4:00 eh. Nahiya na ako kaya umuo na lamang ako. Lutang ang isipan ko noon. Gusto kong mainis kay Luigi dahil late na naman ito. Lagi na lang ganon. Baka pati sa kasal namin ay ma-late din siya. 3:30 na. Natapos na ang aming pag-uusap pero hindi pa rin dumating si Luigi. Kaya naman hinayaan ko na lamang na makaalis na ang magkikater habang ako naman ay naghihintay pa rin. Ilang beses kong tinawagan ito, ilang beses kong tinext, pero wala. Kinonta ko na rin ang mga kaibigan at pamilya nito pero hindi daw nila alam kung nasan ito. 5:30 na, andun pa rin ako. Wala pa rin si Luigi. Galit na ako at nag-aalala na rin at nasaan na nga ba siya? 8:30 na, magsasara na ang restaurant at wala pa rin siya. Tatayo na sana ako para umalis nang tumunog ang cellphone ko. Isang text mula kay Luigi. Sorry, Julia. Isang text na dumurog ng puso ko. Hindi siya sumipot sa usapan namin at hindi na siya sisipot pa sa kasal namin. Nakatulala ka na naman dyan. Untag sa akin ng isa kong kaibigan. Ay, pasensya ka na, Rika ha. Iniisip ko lang yung lesson plan ko para sa klase ko bukas. Pagsisinungalin ko. Mabuti na lamang at hindi na ito nagtanong pa. Basta ha, ikaw na ang maid of honor ko. Wala nang atrasan yon. Nagulat ako sa mga sinabi niya dahil hindi ko naman naalalang tinanong niya ako kung gusto ko bang maging maid of honor niya. Teka, umayag na ba ako? Tanong ko na sinagot niya ng isang malutong na tawa. Oo, kanina lang sabi mo maid of honor kita. Tumango ka lang. Ay, nako ha. Yan ang nga bang sinasabi ko eh.
hindi ka na naman nakikinig. Pero mabuti ng ganun para siguradong maid of honor na kita. Wala na akong nagawa nun. Eto na naman tayo. Abay na naman. Eto na lang ba ang role ko sa buhay na to? Kung alam ko lang na ganito lang, edi sana ginawa ko ng motto sa yearbook ko ang once a bridesmaid, always a bridesmaid. Ganito na lang ba lagi ang lagay ko? Saksi na lamang ako sa masayang araw ng magkarelasyon. Kailan ba darating papadudot yung oras na ako naman yung magpapakita sa kanila na may forever talaga? Talaga kita imimit, Reyka. Kanina sabi mo sa karinderya ng lola mo. Ang gulo mo naman eh. Medyo naiinis kong sabi dahil nabubugnot na ang driver ng sinasakyan kong taxi. Sorry Julia ha, kasi sobrang traffic. Papunta rin sa karinderya eh. Tapos mukhang paulan pa. Eksaherado akong napabuntong hininga at saka muli siyang tinanong kung saan. Doon na lang sa malapit sa coffee shop. Malapit lang yan sa inyo, di ba? Sa sinabi niyang ito ay napatigil ako. Ma'am, saan po ba talaga tayo? Naiiritable ng tanong ng taxi driver sa akin. Hindi ako nakasagot kaagad. Binaba ko na ang tawag at saka dinamdamang muling pagkirot ng akala kong naghilom ng mga sugat sa puso ko. Isang alaala na naman ang sumundot sa sugat ko. Ma'am, muling untag ng driver sa akin. Saka ako sinagot ang driver. At kasabay ng pagharurot ng sasakyan ay humarurot na rin ang aking isipan pabalik sa isang ala-alang akala ko ay nakatago na. PG, umiiyak kong tanong habang sinandal ko ang aking sumasakit na ulo sa salamin ng Ever After Coffee Shop. Ilang linggo na akong walang tulog noon mula noong umayaw itong ituloy ang kasal namin. Sorry Julia pero magiging unfair lamang ako sa'yo kung itutuloy natin to. Hindi pa ako handa. At hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Mahal kita, alam mo yan. Alam nilang lahat yan. Napapikit na lamang ako sa mga sinabi niya. Pero bakit ka nag-propose? Bakit mo sinabing handa ka na dati? Pilit ko pa rin kinukumbinsi ang sarili ko na hindi totoo ang lahat ng mga nangyayari. Akala ko rin, Julia. Akala ko rin pero isang araw, bigla akong nakaramdam ng hindi pa pala ako handa at hindi ko alam kung magiging handa pa ako. Malabo sa akin ang konsepto ng kasal. Malabo sa akin ang makasama ka habang buhay. Patawarin mo ko pero tama na, Julia. Hindi ikaw ang problema, ako. Ako ang may problema. Akmang tatayo na sana ito pero pinigilan ko ang kanyang kamay. Muling nagmakaawa na ibalik na ang desisyon na magpakasal na sa akin pero binawi niya ang kamay niya at muling umusal ng pasensya na. Wala na akong nagawa kundi ang pagmasdan siyang lumabas ng coffee shop na yon. Naiwan ako. Naiwan akong umiiyak habang hawak ang lumalamig ng kape. Umiiyak. Hindi ko alam kung kailan to matitigil. Umiiyak. Hindi ko alam kung bakit nagsimula pa ito. Akala ko siya na ang dulo. Pero heto ako at mag-isa na lamang. Naiwan sa dulo. Naiwang mag-isa sa ipinangako niyang dulo. Anto, ikakasal na ako ikaw, kailan ka naman? Tanong ni Reyka sa akin nang matapos ng mga detalyeng kailangan kong malaman tungkol sa kasal niya. Nagpapalipas na lamang kami ng oras na yon habang pinapatila ang ulan sa coffee shop na yon. Hindi ako sumagot noon. Ayoko nang sumagot sa mga tanong na katulad noon. Naalala ko pa noon, panay ang kantsaw niyo sa akin na tatanda akong dalaga dahil sa taas ng standards ko.
na dapat habang maaga pa ay bumili na ako ng maraming orchids at mag-alaga na lang ng pusa. Pero heto, tingnan nyo, parang naaawang tadhana at inabutan ako ng lalaking pangarap ko. Tuloy-tuloy pa nitong sabi. Totoo nga naman ang sinabi ni Reka, Papa Dudut. Sa aming magkakaibigan ay siya ang pinakahuling iisipin mong ikakasal dahil lagpas langit ang standards niya sa mga lalaki. Pero ayun, nauna pa siya sa akin. Samantalang dati ay ako ang iniisip nilang mauunang mag-aasawa. Dahil ako ang naunang nagkaroon ng karelasyon sa amin at ako ang may pinakamatagal na relasyon sa lahat. Pero tignan mo, nagbiro ang tadhana at ako na lang ang natitira. Sino ba naman ang hindi sasama ang loob? Julia, hindi naman sa minamadali kita pero bakit kasi wala pa? Magtatatlong taon na mula noong, alam mo na, nung nagkahiwalay kayo ni Luigi. Bakit kasi hindi mo pa subukang buksang muli ang puso mo? Gusto ko na rin mag-abay sa kasal mo eh. Ang tagal ko na kayang pinaplano ang magiging itsura ko sa kasal mo. Pabirong seryosong sabi nito sa akin. Tipid lang akong ngumiti noon. Magtatatlong taon na pala mula nung tinapos ni Luigi ang sa amin. Sa mismong lugar na ito. Masakit pa rin, aaminin ko. Hindi lang dahil mahal ko pa siya kundi masakit para sa akin. Sa pride ko ang mga nangyari. Basta Julia ha, pangako mo, ikakasal ka pa rin at ako ang maid of honor mo. Martes ay naisipan kong maglakad-lakad sa parke matapos ang aking klase. Wala naman akong gagawin noon kaya pinili kong i-relax ang aking katawan mula sa nakakapagod na araw sa eskwelahan. Tumambay ako sa Children's Park at pinagmasdan ng mga batang patakbo-takbo na wala pang kamuwang-muwang sa mga problemang nag-aabang sa kanila. Oras na tumanda sila. Naaaliw ako masyado na hindi ko na napansin ang oras at biglang pumatak na lamang ang ulan. Napatakbo na ako noon dahil mabibigat na ang pagbagsak ng ulan. Malayo pa ang waiting shed noon at wala na akong ibang nakitang masisilungan kundi ang maliit na kapilya malapit sa parke. Tumakbo ako doon para magpatila pero bago pa man ako makapasok sa loob ay nakita kong abalang lahat. Abalang lahat sa pagsaksi sa pag-iisang dibdib ng magkarelasyon. Dahan-dahan akong lumapit. Kaunti lamang ang mga tao at halatang pamilya at kaibigan lamang ang nandun. Pero banaag mo ang kakaibang saya nila para sa magsing-irog na noon ay nagpapalitan na ng mga pangako. Oo, masayang selebrasyon yon. Dapat lang na maging masaya ang lahat pero hindi ako. Nakaramdam ako ng lungkot habang pinagmamasdan ang ngiti sa kanilang mga labi. Naiinggit ako. Sana. Ako rin. Sana. Balang araw ay mabiyayaan din ako ng ganon. Ang ganda ng babae sa suot niyang puting trahe de boda. Na hindi man masyadong mamahalin ay alam kong sinikap niyang mabili para makasalo niya ito sa isa sa mga pinakamasayang araw ng buhay niya. Miss, pasok ka sa loob. Mababasa ka dyan. Bisita ka ba? Nagulat na lamang ako nang tanungin ako ng tagapaglinis ng kapilya. Umiling ako at saka patakbong lumayo sa lugar na yon. Lumakas lalo ang ulan na aking pinagpasalamat. Dahil natakpan nito ang mga luhang kanina pang walang habas na pumapatak sa aking naninibughong mga mata. Balita ko, maid of honor ka na naman daw ha? Natatawang biro sa akin ang kaibigan kong si Regine. Tumawag ito para lang ata ipamukha sa akin ang pagiging single ko. Oo, o ano, mga Alaska ka uli? Irritable kong sabi. Nasa loob ako noon ng jeep at pauwi na sa amin. Traffic pa noon kaya naman talagang banas na ako noon. Eto naman biro lang. Kumusta ka naman? Kumusta ang pagiging sawi?
Napaimpit pa itong napahagikik at ibababa ko na sana ang tawag pero nakahalata ata ito ng pagkapik ako. Kaya naman bigla itong nagseryoso. Gusto ko sanang dumalo sa kasal ni Rika pero hindi ako makakabiyahe ng malayo eh. Diyos ko, sa Quezon ba naman ikakasal? Hindi ako pwedeng bumiyahe ng ganong kalayo at baka sa bus pa lang ay mapaanak na ako. Napatawa na lang ako sa mga sinabi niya. Ayos lang naman. Naiintindihan naman ni Rika yun eh. Basta kapag nanganak ka, dadalawin ka na lang namin. Sagot ko naman sa kanya. And speaking of dadalawin, Julia, kailan ka ba dadalawin ni Cupido? Diyos ko ha, magka-30 ka na, wala ka pa rin karelasyon. Saglit, alam mo bang may kakilala ko? Actually, ikaw ang una kong naalala nung sinabi niyang gusto na niyang mag-settle down. Kakabalik lang noon galing ng Canada. Isang nurse at balak na dito na lang magtrabaho kasi gusto niya pinaya mapangasawa niya. Kaibigan ng asawa ko yun. Sabi nga niya retro kita sa kanya. Guwapo rin kaya hindi ka lugi. Eto na nga ba ang sinasabi ko, Papa Dudut? Reto. May nire-reto na naman sila sa akin. Sa totoo lang ay hindi siya ang unang may nais na ireto sa akin. Halos lahat na yata ng mga kaibigan ko ay gusto nang maging Cupido sa akin para lang magkaroon ako ng makakarelasyon. At lahat ng yon ay tinanggihan ko dahil hindi ako naniniwala sa ganito. Gusto ko natural na dumating ang pag-ibig at hindi pinipilit. Tigilan mo ako, Regine ha. Hindi na ako natutuwa. O siya, ibababa ko na yung tawag mo at bababahan na ako ng jeep. Hindi ko na hinintay pa na makasagot ito at dali-daling pinatayan siya ng tawag, kasabay ng pagbaba ko ng jeep. Hindi pa naman ako ganun kadesperada para humingi ng tulong sa mga kaibigan ko para lang mahanap ang forever ko. Hindi pa naman ako aabot sa ganun pero habang naglalakad ako patungo sa aming bahay, ay may nakasalubong akong dalawang matandang mag-asawa. Dahan-dahang naglalakad. Nakakapit sa braso ng matandang lalaki ang matandang babae habang busog na busog sila sa tawanan. Rinig ko ang usapan nila. Binabalikan nila ang nakaraan. Binabalikan nila yung mga panahon na nagliligawan pa lamang sila. Halong kilig at tuwa ang nararamdaman nila habang isa-isang binubuklat sa kanilang isipan ang mga malilinaw na araw kung saan sila nagsimulang dalawa. Napahinto ako sa paglalakad at hindi na ako sumabay pa sa kanila. Nakaramdam kasi ako, Papa Dudut, ng lungkot. Gusto ko rin noon. Gusto ko rin na may makasamang tumanda habang binabalikan ng masaya naming nakaraan. Kinuha ko ang cellphone sa bag ko. Nag-dial ng numero. Hello, Regine? Sino ba yung lalaking sinasabi mo? Kailan siya pwedeng makilala? Magpakita sa akin. Panay kasi ang kwento ni Regine tungkol sa iyo eh. Kaya pati ako na-curious na ako kung sino ka ba talaga. At totoo nga, maganda ka nga. Ito ang sinabi ni Conrad. Ngiti lamang ang aking sinagot sa kanya. Habang kumakain kami sa isang mamahaling restaurant at panayang sulyap ko sa kanya. Panayang tansya ko, Papa Dudut, kung mabubuhay ba ang mga paru-parong matagal nang pumanaw sa aking sikmura. Pero natapos na ang buong gabi ay hindi ko pa rin maramdaman yon. Wala. Maayos naman siyang tao. Guwapo, matalino at maginoo. Wala naman akong maireklamo pero hindi ko alam kung bakit hindi ko naramdaman yon sa kanya. Hindi gumana ang imahinasyon ko habang kausap at kaharap siya. Hindi ko nakita ang sarili kong nakasuot ng trahe de boda. At hindi ko narinig ang musikang sinasabi ng iba na maririnig mo kapag naramdaman mo na siya ang nais ng tadhana para sa'yo. Wala. Kaya nga hanggang sa paghatid nito sa akin sa aming bahay, ay wala rin akong naramdaman at nasabi kong hindi nga talaga ata ito ang nakatadhana. Sana maulit pa ang gabing ito, Julia.
Ito ang huling sinabi niya bago kami tuluyang magkahiwalay. Muli ay isang ngiti lang ang sinagot ko dahil hindi ko masabi sa kanya na iyon na ang huli para sa aming dalawa. Bakit? Ano ba naman yan, Julia? Forever na, naging bato pa. Nawawalang ganang sabi ni Regine nang malaman niyang tinapos ko na ang sa amin ni Conrad. Hindi ko alam eh. Hindi ko naramdaman sa kanya yung pilit kong hinahagilap ang tamang salita na idudugtong dito hanggang sa siya na mismo ang nagsabi ng tamang salita. Spark! Sabi niya habang ako naman ay 3 ulit na tumango bilang pagsang-ayon. Naman Julia, sa edad nating to, hindi na uso yung spark. Ano ka? Teenager? Natatawang sabi nito at sumimangot ako na akala mo'y isang batang naagawan ng laruan. Para kasi sa akin importante yun eh. Gusto ko maramdaman yun. Gusto ko maramdaman yung paghinto ng mundo ko at tanging musika lamang ang maririnig mo kapag nagkita kayo. Yung kusa na lang guguhit ang ngiti sa mga labi mo. Yung kusa mong mararamdaman ang paglaro ng mga paru-paro sa sikmura mo. Yung parang wala kayong ibang nakikita sa paligid ninyo kundi kayong dalawa lang. Ayun. Yun ang hinahanap ko. Madamdaming kong sabi habang nakatingin sa kawalan na tila pinapantasya ang bawat salitang binibitawan ko. Ineng Julia, 2016 na. Gumising na uy. Mahirap nang maramdaman yan sa panahon ngayon. Praktikalan na lang te. Yan kasi ang napapala mo sa kakapanood ng mga pelikula ni Judy Ann Santos at Wawi de Guzman eh. May aldab na te. Move on na rin pag may time. Pambabasag sa akin ni Regine. Hindi ko na lang to pinansin pa basta alam ko sa sarili ko papadudot na kahit iba ang henerasyon ngayon ay mararamdaman ko pa rin ang lahat ng ito. Alam ko, may tiwala ako. May isang lalaki pa na kayang iparana sa akin ang lahat ng ito. Naniniwala ako. Pero kailan? Palabas ng pintuan si Regina ay naiwan na naman ako mag-isa. Napasandal sa pintuan habang ninanam na muli ang kalungkutan. Tumaas na nga ako at nagpunta sa aking kwarto. Binuksan ang bintana dahil naaalinsanganan ako sa paligid. Sumandal ako sa may bintana at pinagmasdan ang kalangitan. Pumikit ako at umusal ng taimtim na dasal na sana ay may plano pa rin ang tadhana na ibigay sa akin. Ang lalaki magtatanggal ng takot sa puso kong umibig at sumubok na muli. Napabuntong hininga ako at kasabay ng dasal na yon ay nakaisip ako ng isang bagay. Magsusulat ako ng nais ko sa kasal ko. Ninisan ko ang bintana at agad na nagpunta sa aking lamisita at dinampot ang sketchpad. Naupo ako sa gilid ng kama at saka pinaghanang muli ang aking imahinasyon sa nais kong maging kaganapan sa aking kasal. Nais ko ang beach wedding habang papalubog ang araw. Gusto kong bulaklakin at puti ang damit ng aking mga abay. Nakapaa habang ninanam na mga kaibang kilitni ng mga puting buhangin sa kanilang mga paa. Ako naman ay nakasuot ng mahabang puting bestida at may koronang bulaklak sa aking ulo. Gusto ko ng lili. Yun ang gusto kong bulaklak na hawak ko at konti lang dapat ang imbitado. Ang mga tao lang na naging parte ng relasyon naming dalawa. Gusto ko na seafood ang handa at gusto ko rin na pumailan lang ang awitin na Ngayon at Kailanman ni Basil Valdez. Gusto kong gitarahin ito ng aking nakababatang kapatid na lalaki habang binabagtas ko ang daan patungo sa aking minamahal. Ito ang dream wedding ko. Ang dami ko pang sinulat noon, mga maliliit na detalye sa kasal na pangarap ko, at nang matapos ako ay napahiga na lamang ako sa kama at niyakap ito.
Pinilas ko ang papel na pinagsulatan ko at saka ito tinupi. Dadalhin ko ito araw-araw para kung sakaling makilala ko na ang lalaking para sa akin ay ilalabas ko ito at ipapakita sa kanya. Baka nais din niya. Napangiti at natawa ko sa aking naisip. Hanggang sa bigla na lamang gumuhit paibaba ang aking mga labi. Muling nalungkot. May lalaki pa kayang tutupad ng pangarap kong kasal? 29 na ako. May pag-asa pa kaya? Ito talaga ang ayaw kong panahon. Ang pag-ulan. Lalo na tamad pa akong magdala ng payong. Wala na namang masilungan dahil madaming tao rin ang nabigla sa pag-ulan. At kesa makipagsiksikan ay napatakbo na lamang ako sa malayo para makahanap ng lugar na masasarili ko. Hanggang sa makaabot ako sa dulo. Hindi ko inaasahan papadudot ang daang aking tinahak ang patungo sa Ever After Coffee Shop. Ang lugar na minsan ang dumurog sa aking puso. Walang masyadong tao at eto dapat ang pupuntahan ko pero nag-alangan ang mga paa ko. Oras na pumasok ako dito ay alam kong babalik muli ang sakit. Handa na ba akong muling kutkutin ng sugat? Pero biglang lumakas lalo ang pagbayo ng ulan na tila pahintulot na pumasok na ako. At nang makapasok na ako ay tila nagbalik na naman ang ilang taon ng buhay ko. At kapag niloloko ka nga naman ng pagkakataon, natsyempohan pa ang tanging bakanting upuan na lamang ay ang upuan kung saan kami huling nag-usap ni Luigi. Naupo ako dito. Ilang saglit pa'y naramdaman ko ang alaalang minsang bumalot sa upuang iyon. Kaya ko ba? Huli na para umatras pa. Pero sana umatras na lamang ako dahil hindi ko pala talaga kaya. Sana isinuong ko na lamang ang ulan at nagpalipad sa ibang direksyon. Muli na namang nagbadya ang luhang matagal ko ng pilit na pinapagalitang huwag magpakita. Hanggang sa pumatak na ito, isa-isa. Mahapdi ang init nito sa aking mga mata pero kailangan ko itong ilabas bago pa man ako nito pasuin. Hanggang sa ang pagluha ay nauwi sa mahabang pag-iyak. Wala na akong pakialam noon kung nakatingin man sa akin ang mga nandun. Wala. Masakit na kasi at alam kong ito ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nagpalabas ng luha basta ang alam ko ay may naramdaman akong isang kamay na pumatong sa aking balikat. Mas mainit pa kesa sa aking kumawalang luha. Hindi ko magawang lingunin ang taong ito dahil agad na nitong inabot ang isang panyo at sinabing, "Kailangan mo yan." At matapos nun ay agad din itong umalis at tanging likuran lamang niya ang aking nakita. Gusto ko siyang habulin, Papa Dudut, pero wala akong lakas para gawin yon. Tila mabango at malambot ang panyong yon na siyang paglapit naman ng waitress sa akin na may daladalang isang baso ng umuusok na kape. "Ma'am, coffee po. Bayad na po yan ng lalaking yon. Enjoy po, ma'am." Nakangiting sabi nito habang ako naman ay napamaang sa mga nangyayari. Panyo at kape. Inalay ng estrangherong ito at sino ang lalaking yon? Hindi mo man lang hinabol. Ano ka ba? Paano kung si the one na yon? Nagagalit na sabi ni Ate Janina habang tinutulungan ko ito sa kusina na magluto ng handa para sa anibersaryo ng lolo at lola namin. Sa wala nga akong lakas na gawin yun eh. Saka kung talagang para kami sa isa't isa, pagtatagpuin kaming muli. Positibo kong sabi pero ismid lang ang sinagot nito sa akin. "Huwag ka ngang nagpapaniwala dyan. Tatanda ka talagang dalaga kapag lahat ay iaasa mo na lang sa tadhana." Sabi nga ni Angelica Panganiban sa That Thing Called Tadhana na kung mahal mo, habulin mo dapat, ipaglaban mo. Huwag mong hintayin na may magtulak sa kanya, pabalik sa'yo. Hilahin mo hanggat kaya mo at huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. Sorry, mahal mo nga eh. Natawa na lamang ako sa mga sinabi nito.
mahal agad. Wala nga akong naramdaman nung dinapo niya ang mga kamay niya sa ibabaw ng balikat ko eh. Wala rin spark. Na-curious lang ako sa kung sino siya. Hindi na rin ito nagsalita pa pero tumingin siya sa akin na may halong panghihinayang. Tinuloy na lang namin ang pagluluto para maipagdiwang na ang forever ng lolo at lola ko. Abay, gwapo ba po? Kantsaw ng lola ko nang ibuking ako ng aking ate sa lalaking nagbigay ng panyo sa akin. Pinandilatan ko ng mata ang ate ko na panay lang ang tawa na sinabayan din ng iba naming kamag-anak na dumalo sa anibersaryo ni na lolo at lola. Ang ate talaga, wala nang ibang nakikita kundi ako. Wala lang yung lola. Nakwento ko lang naman sa kanya kasi nagulat lang naman ako nang biglang sumulpot yung lalaking iyon. Mas umalingaw-ngaw ang sigawan at huminto lamang iyon nang sumitsit si lola. Paano kung yun na palang hinahanap mo? Pinalagpas mo naman. Aba, gusto ko na rin magkaapo sa tuhod sa iyo ha. Parang awa mo naman. Hanapin mo na siya. Nagtawanan ng lahat sa sinabing ito ni Lola na kinapula ng pisngi ko. Tumigil lamang sila nang napansin nila na hindi ako komportable sa sitwasyon. Hanggang sa magseryoso na ang lahat at saka tumitig sa akin ang Lola. Apo, hindi naman sa minamadali kita pero kung sakali man na makita mo muli ang lalaking yon, abay baka pwedeng ayain mo siya sa isang kape. Libre mo, kausapin mo at magpasalamat. Pwedeng dyan magsimula yan. Hindi ako nagsalita noon dahil nakatingin lamang sila sa amin ni Lola. Apo, alam ko na mas magiging masaya ang lolo mo oras na mahanap mo na ang nahanap ko. Kasabay ng pagsabi nito ni Lola ay ang pagyakap niya sa lalagyan ng abo ni Lolo. Ang abo ng una at huling minahal nito. Nga talaga ang panahon na tila pumikit ka lang ay heto na. 1 taon na pala ang lumipas nang hindi mo namalayan. Hindi ko naman namalayang ginawa na naman akong abay sa kasal. Unti-unti ay tinanggap ko na lamang sa aking kapalaran. Baka nga hanggang ganito na lamang ako. Katulong sa kasal. Wala nang iba. Habang nasa gilid ng altar at pinakikinggan ang wedding vows ng kinakasal kong pinsan, ay hindi ko ka maiwasang maluha dahil saksi ako sa pag-iibigan nilang dalawa ng mapapangasawa niya. Kaya nga kasama rin ako sa tumulong sa paggawa ng vow niya. Sa pagluha ko ay dinampi ko ang panyo sa aking mga mata at agad na napahinto. Ito ang panyong binigay sa akin ng estranghero sa coffee shop 1 taon na ang nakakalipas. Pinagmasdan ko ito at tila narinig muli ang sinasabi nitong kailangan mo yan. Oo nga at kailangan ko pa rin ito, lalo na sa panahong ganito na punong-puno ako ng emosyon. 1 taon na ang lumipas pero hindi ko na muling nakita pa ang lalaking ito. Tila iyon na ang una at huli naming pagkikitang dalawa. Tila di na pahihintulutan pa ng tadhana na muling magtagpo ang aming mga mundo. Baka pinadala lamang ito ng Diyos sa akin para may pumawi ng panandalian ng luha ko. Nasaan na nga kaya siya? Magkikita pa kaya kaming dalawa? Sana. Gusto kong ibalik ang kapeng binigay niya sa akin at gusto ko siyang makausap. Gusto kong magpasalamat sa panyong 1 taon ko ng gamit at hawak. Lalo na nga sa mga gabing ako'y mag-isa at nalulungkot. Naaalala pa kaya niya ako? Manang nanay at ikaw Luigi ang tatay. Tumango lamang ito at saka nagsimulang magbuhay ng mga dayami na gagamitin namin para sa aming gagawing bahay-bahayan. Ganito kami tuwing hapon ng Sabado. Kapag walang klase ay inaaya kong magbahay-bahayan si Luigi kahit na sa totoo lang ay ayaw naman niya ito dahil nais niya na magkasamang maglaro ng text at pog sa mga kapwa niya batang lalaki. Pero dahil pinababantayan ako ni Mama sa kanya ay wala siyang magawa. Nagsimula na ako noong maghiwa ng mga gumamela na kunwari
ulam namin. Pahuni-huni pa ako noon ng kanta ni Jaya habang isinasalansa ng mga gumamela sa baon ng niyog na napulot ko sa kung saan. Nang matapos na ako sa gawain kusina ay naupo ako sa gilid at inaabangan na lamang si Luigi sa kanyang pagdating. At sa paglibot-libot ng aking mga mata, sa ginagawa naming bahay-bahayan ay nakita ko ang sako ng arena na nakasabit sa sampayan namin. Kinuha ko yun para gawing kunwaring sanggol. At nang makuha ko yun ay biglang nagbago ang isip ko. Ilagay ko ito sa aking ulo na tila isang belo sa kasal. Nang ilagay ko yun ay parang ang gaan-gaan sa pakiramdam ko, Papa Dudut. Ginaya ko ang tayo ng mga babaeng kinakasal na aking nakita sa aming maliit na simbahan. Umitas pa akong muli ng gumamela at saka hinawakan ito at posturang-postura ko noon at akmang lalakad na kunwari sa altar nang masilayan ko mula sa malayo si Luigi na may hawak ng mga nakataling dayami. Bigla ay nakaramdam ako ng kakaibang pagkabog ng puso ko. Ito ang unang beses na maramdaman ng inosente kong puso ang mabilis pero kapanapanabik na pagtunog ng puso ko. At dahil iyon kay Luigi. At mula noon, Papa Dudut, napagtanto kong siya ang nais kong makasama sa harapan ng altar. Dito na lang po ako bababa. Ito ang sinabi ko sa nababanas ng taxi driver dahil sa halos isang oras ng traffic. Medyo may kalayuan pa ang dapat kong puntahan pero ayos na rin sa akin na maglakad na lamang. Total ay maganda ang gabi na inaalaga ang bantayan ng maliwanag na buwan. Hindi ko alintana noon ang maalinsangang panahon dahil para sa akin ay nais kong lakarin ang mahabang kalsada para mawala kahit papaano ang mga gumagambala sa aking isipan. Nag-headset ako noon at nagpatugtog ng mga paborito kong kanta na kanina ko pang inuulit-ulit kahit toong nasa taxi pa lamang ako. Parang wala akong ibang nakikita sa paligid ko noon. Pahuni-huni pa ako habang naglalakad nang mabangga ako ng isang batang lalaki. Natumba ito at agad kong tinulungan. Natakot ako na baka napuruhan ang pagkakasubsob nito pero mabuti na lamang at gasgas lamang sa tuhod ang nangyari sa kanya. At bigla na lang itong tumakbo na tila di nasaktan. Sana gano'n ang tao, no? Kahit na ilang ulit na nadapa at nasaktan ay kaya pa rin bumangon at lumaban. Ano ba yan? Hugot na naman. Natawa na lamang ako at napailing sa aking naisip at nang makatayo na ako mula sa pagkakaupo ay siya namang pagtama ng aking mga mata sa lalaking matagal ko nang hinihiling na maiwasan. Si Luigi. Kumabog muli ang puso ko, Papa Dudut. Tulad noong unang kumabog ito nang makita ko siya. Noong bata pa lamang ako habang suot sa aking ulo ang sako ng arena at hawak ang kakapitas na pulang gumamela. Parang sa isang iglap ay bumalik ang musmos na aking nararamdaman. Ano bang klaseng biro ng tadhana ang nangyari? Hindi ko alam kung lalapit ba ako o siya ang hihintayin kong gumawa nito. Iiwas ba ako o siya na mismo ang gagawa nito? Hindi ko alam at bahala na. Hanggang sa namalayan ko na lamang ang unti-unting paglalakad ng kanyang mga paa patungo sa akin. At nang magkalapit na kami ay ngumiti ito ng alanganin at saka nagtanong, "Coffee?" Ever After Coffee Shop. Andito na naman kaming pareho ni Luigi. Nasa harapan namin ang in-order naming kape pero tila wala ni isa sa amin ang may nais na unang humigop at unang magsalita. Nagpapakiramdaman kaming pareho at sino bang mauuna. Kaya naman nagpatalo na lamang ako at nauna nang magsalita. "Kumusta ka na?" Bungad ko. Di pa ito sumagot noon at tila tinatansya kung ano ang dapat na isagot dito. Hanggang sa unti-unti ay may ninabas ito mula sa kanyang bulsa.
Medyo nanagkip ang dibdib ko nang makita ko kung ano yon. Kahit nakaloob lamang ito sa kanyang palad ay alam kong lalagyan ito ng singsing. Hindi ko alam kung ano ang isasagot at hindi ko alam kung ano ang meron. Binukas niya ang kanyang palad na nagpapatunay ng aking hinala. Singsing nga ito. Engagement ring. Julia, eto lang ang tangi niyang nasabi habang inaabot sa akin ang singsing na hindi ko alam kung paano tatanggapin. Muli niyang pag-ulit sa aking pangalan na akala mo'y hindi ko narinig sa unang beses. Hinayaan ko siyang dugtungan iyon at hindi ako nagsalita. Umaasa ako papadudot na may magandang kasunod yon. Julia, ikakasal na ako. Ang masakit niyang dinugtong. Sa ikalawang pagkakataon, papadudot ay gumuhong muli ang mundo ko. Talaga bang pinagtagpo kaming muli ng tadhana para pasakitan akong muli? Hindi pa ba sapat ang inabot kong sakit noong nakipagkalas ito sa akin sa mismong lugar na yon? Kanino? Yun na lamang ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Ang tagal bago ito sumagot. Nakilala ko nung nagbakasyon ako matapos tayong magkahiwalay. Mula noon ay napapadalas ang aming pagsasama hanggang sa naramdaman kong siya na nga. Durog na ang puso ko noon kasabay ng pagkadurog muli ng pride ko. Pilit kong nilalabanan ang paghikbi pero natalo ako. Bakit? Bakit sa kanya kasigurado? Kailan lang kayo nagkakilala? Ako matagal nang nagmamahal sa'yo. Matagal mo nang kakilala. Nagmahalan tayo ng sobra, hindi ba? Pero bakit sa kanya ka nakasigurado? Umiiyak ko ng tanong. Hindi ko siya matig na noon dahil sa sobrang puot. Ganon din siya sa akin at hindi makatingin dahil sa hiya pero nagawa pa rin niyang magsalita. Hindi ko alam. Isang araw nagising ako na hindi ako sigurado sa iyo. At isang araw ay nagising na lamang ako sa malayong lugar at may nakilalang bago. Hindi ko inaasahan na sa kanya ko mararamdaman ang kagustuhan kong magpatali. Isang araw pagkagising ko, sigurado na ako. Sigurado na ako sa kanya na siya gusto kong makasama buong buhay ko. Patawarin mo ko, Julia. Pero sigurado nga na mas maganda na nagkita tayo ngayon para maisara natin ang pintuan nating dalawa. Ito ang naging paliwanag niya na ayokong intindihin. Gusto ko pa ng kaunting eksplanasyon, kulang at kulang ito. Pinagpalit niya lang ba ang ilang taon naming pagsasama? Sa akin na nakasama niya ng mahabang panahon pero kailanman ay hindi siya naging sigurado na ako ang nais niyang makasama. Hanggang sa dulo. Samantalang ang kanyang bago, pinag-alayan na kaagad niya ng kanyang mundo. Gusto ko na i-explica ng tadhana sa akin ito. Bakit kailangang maging ganito? Julia, mahahanap mo rin siya. Mahahanap mo rin ang lalaking handang bitawan ng kanyang mundo. Patawarin mo ko, Julia, pero hindi ako yon. Gusto mo mang mangyari yon pero hindi ko nagawa. At hindi ko magagawa. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi tayo ang takda. Mahahanap mo rin siya, Julia. Mahahanap mo rin siya. Ang sakit, papadudot, at walang kasing sakit ang muli naming pagkikita. Hindi ko naman napigilan ang pagluha ng aking mga mata at tila nais ng Diyos na pagurin na lamang ito sa pag-iyak habang ako'y humihinga. Gusto ko nang tumigil sa pag-iyak pero ayaw itong sundin ng aking mga mata. Pagod na ako. Pagod na. Diyos ko, kailan mo pa pahihintuin ito? Hindi ko alam kung gaano katagal ang pag-iyak kong ito dahil hindi ko na rin napansin ang pag-alis at pagpapaalam ni Luigi sa akin. Basta ang tanging naririnig ko lamang ng mga oras na yon ay ang aking paghikbi ng paulit-ulit. Hindi ko na rin nahigop ang kape
at alam kong mas malamig na ito kaysa sa nararamdaman ko. Hindi ko na rin alam kung tatayo na ba ako para lisanin na at isumpa ng tuluyan ang lugar na yon. O mauupo pa ako ng ilang saglit para pakalmahin ang nanginginig kong katawan. Hanggang sa may dumapong mainit na kamay sa aking balikat. Pamilyar ang init na yon. Hanggang sa tila binalik ako nito sa nakaraang taon, isang panyong nakita kong nilapit sa mukha ko. Kailangan mo yan. Eto na naman ang mga salitang narinig ko. Na ulit lahat. Maliban na lamang sa paglingon ko sa kanya dahil sa wakas ay nakita ko na rin siya. Nakita ko na rin ang mukha niya. Na. Noong huling taon nakita kita rito na umiiyak. Baka gusto mong tumigil na, hindi ba? Natatawang biro nito sa akin na kinatawa ko na lamang kahit na tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak ng luha sa aking mga mata. Kaya naman muli niyang inabot ang panyong hindi ko pa rin tinatanggap. Kailangan mo yan. Sabay ngiti at pagdating ng waitress na nagabot muli ng isang mainit na kape para sa akin. Kailangan mo yan. Sabay abot ng panyo sa akin. Kinuha ko ito at dahan-dahang pinahid sa aking mga mata. Dahan-dahan lamang. Dahil baka mabura ang makeup ko. Sayang naman ang binayad ko sa makeup na yon para sa araw ng kasal ko. Oo, Papa Dudut. Yon ang araw ng kasal ko. Araw iyon ang kasal ko sa lalaki nag-abot sa akin minsan ng panyo. Lagi ka na lang umiiyak. Unang nagkita tayo, umiiyak ka. Pangalawang beses na nakita kita, umiiyak ka pa rin. Natatawang sabi nito sa akin. Natawa na rin ako dahil totoo naman ang sinabi niya. Habang sabay kaming sumasaliw sa awiting ngayon at kailanman ay hindi ko napigilan ang aking emosyon. Akala ko'y hindi na darating ang araw na yon sa buhay ko. Hindi ko inaakalang may isang lalaki pang lilingunin ako at sasabihing ako na ang buhay niya. Masaya lang ako kaya ako umiiyak. Ano ka ba naman? Hayaan mo na ako. Hindi ko naman kasi akalaing mauuntog ka at may isip mong pakasalan ako. Natatawa kong sabi habang nakasampay ang aking mga kamay sa kanyang balikat. Pinunasan nito ang naligaw na luha sa gilid ng aking kaliwang mata at saka hinalikan ako sa noo. Buti ka mo at nauntog si Cupido at pumayag na siyang pagtagpuin tayo. Bulong nito sa akin na nakapagpabuhay muli ng mga paru-paro sa aking sikmura. Dapat nga ay sanay na ako sa mga paru-parong naglilikot sa aking sikmura mula noong nakilala ko ang aking napangasawa. Oo nga pala, pasensya na hindi ko nasabi ang pangalan niya. Siya nga pala si Miguel. Ang lalaking bumago sa apelyido ko, ang lalaki papadudot na nagpatunay sa akin na totoo ang mahika ng pag-ibig. Na tunay ang tadhana at tunay ang ligaya na makukuha mo sa oras na umibig ka. Mga kabarangay, siya po si Miguel ang lalaking bigay sa akin ng nasa itaas. Si Miguel, ang lalaking inasal sa akin. Kami isang maranasang maglakad patungo sa altar na alam mong hindi pagiging abay ang dahilan ng iyong paglalakad doon. Habang naglalakad ako ay hindi ko maiwasang balikan ang nasa listahan ko. Lahat ng nandun ay nasunod kahit sa kaliit-liitang detalye. Ang listahang lukot-lukot na ipinakita ko pa rin kay Miguel nang naging kami. At siya ang nag-asikaso ng lahat ng hindi ko naman hinihiling. Napakaswerte ko, Papa Dudut at mga kabarangay, walang kasing swerte. Habang patungo ako sa harapan ng altar, kung saan tanaw ko na ang lalaking makakasama ko habang buhay, ay hindi ko maiwasang mabighani sa ganda ng papalubog na araw. Kay ganda. Tila sinasabing papalubog na rin ang araw ng pagiging mag-isa ko. Naging maganda rin ang pag-iisa kong iyon dahil nagamit ko ang panahong iyon para ayusin ko ang sarili ko para sa lalaking tinadhana para sa akin.
Wala akong ibang nakikita ng mga oras na yon kundi si Miguel at ang mapulang papalubog na araw. Ang ganda at hindi ko mapigilang mapaluha noon dahil biglang nag-flashback ang lahat mula nang ako'y bata pa. Mula noong nagsuot ako ng puting sako ng arena sa ulo ko hanggang sa una akong ma-engage kay Luigi at kung paanong lumuha ang puso ko nang bawiin niya ito. Hanggang sa pag-iwan ito sa akin sa Ever After Coffee Shop. Hanggang sa pagiging malungkot ko. Hanggang sa pagiging mag-isa ko. Hanggang sa muli akong dinala ng pagkakataon sa coffee shop na yon kung saan ay may nagabot sa akin ng panyo. Hanggang sa bumalik akong muli doon kasama si Luigi para tuluyan ng isara ang mga pintuan namin. At hanggang sa muli na namang may nag-abot ng panyo sa akin. At mula noon ay nagsimula na ang happily ever after ko sa coffee shop na yon. Ang coffee shop na naging saksi ng pait sa aking mga mata hanggang sa muli itong maging saksi ng mga masasayang araw ko kasama ang lalaking napangasawa ko. Ang lugar na akala ko'y wala nang idudulot na maganda sa akin. Akala ko lang pala yon dahil malungkot man ang naging simula ko sa lugar na ito, ay nasundan naman ito ng tripleng biyaya at saya na dulot ng may-ari ng coffee shop na ito. Oo, Papa Dudut, si Miguel na aking napangasawa ang siyang may-ari ng coffee shop na yon. Tadhana nga naman. Tila binuhat ako ng tadhana patungo sa lugar na yon para magwakas ang inaakala kong forever kay Luigi. At para masimula ng infinity ko sa piling naman ni Miguel. Kasal na ako, may forever nga, may infinity pa. May mahihiling pa ba ako? Ay tatanda ako ng dalaga at muntik na akong mapabili ng orchids at mag-alaga ng mga pusa. Mabuti na lamang at napigilan kagad ako ng tadhana. Mabuti na lamang at dumating kaagad si Miguel. Yung lalaki nagpatunay sa akin kung bakit hindi nag-workout ang relasyon ko kay Luigi. Ang lalaking tila malakas ang pagdadasal sa Panginoon na mapunta na kaagad ako sa kanya at bawiin ako sa lalaking hindi naman dakda para sa akin. At nangyari nga, eto ako at naangking ko na ang apelyido niya, lahat ng ito ay hindi ko inaasahan. Totoo nga ang sinasabi nila na darating ang para sa iyo sa panahong hindi mo inaakala. At totoo nga ang sinasabi ni Luigi sa akin dati na hindi naman sa tagal ng panahon na magkasama kayo ang basihan para masabing hanggang sa dulo na kayo. Basta tatamaan ka na lang at kapag tinamaan ka na, yun na. Wala nang atrasan pa. Iba-iba talagang gumawa ng love story ang nasa itaas. Hubog na hubog at umaayon sa akin at sa panahon. Dahil sa isang panyo nagsimula ang lahat, dahil sa mga salitang kailangan mo yan. Doon na nagsimula ang chapter 1 ng love story namin ni Miguel. At hanggang ngayon nga ay iniisip ko pa rin kung paano nga kaya kung hindi umulan ng mga panahon na nagtungo ako doon at umiyak. Paano kaya kung iniwasan ko ang coffee shop na yon? Paano kaya kung hindi dito mismo sinara ni Luigi ang pintuan naming pareho? Magkakakilala pa rin kaya kami ni Miguel. Mabuti na lamang at nangyari ang sakit na nagpasimula ng forever ko. Sa mga nakikinig na mga babae ngayon na tila napapagod na sa kakahanap ng forever nila, huwag na huwag kayong mapapagod. Hindi pa tapos ang Panginoon na isulat ang love stories ninyo. Hindi pa rin siya nakakaabot sa happy ever after ninyo. Hindi pa. Balang araw may mag-aabot sa inyo ng panyo at malay mo, yun ang simula ng inyong dulo. Simula ng pangarap mong love story na mas maganda pa, na mas malinaw pa kesa sa mga napapanood mo sa pinilakang tabing. Maniwala ka kapag sinabi kong darating ang iyong Prince Charming, ang iyong knight in shining armor. Darating yan, kabarangay, na imbis na espada ang hawak ay isang malambot na panyo na magpupunas ng luhaan mong mga mata dahil sa pagtalikod sa iyo ng inakala mong forever. Darating yan, huwag kang matakot sa panyo niya.
Huwag kang matakot na ipunas yon sa iyong mukha. Maniwala ka at darating siya. Hindi ko lang alam kung kailan o anong oras, basta darating siya. Paghandaan mo sana. Ako nga pala si Julia at sana'y nadamayan kita sa mga panahong akala mo ay wala nang forever. Meron yan. Tignan mo ko, nakapagsuot na ako ng dream wedding gown ko at kasama ko na ang modern day Prince Charming ko. Muli ako si Julia, na dating sawi at ngayon ay kaya ng